Maligayang pagdating sa GSCMST! Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang ika-6 na pangkat at ang tatalakayin namin ngayong araw na ito ay tungkol sa code switching at code mixing. Bago po ang lahat, ipapakilala ko po muna ang mga tagapagdaloy sa araw na ito na pangungunahan ni Binibining Norena Yuhasan at susundan naman ni Binibining Janeline M. Salazar at susundan naman po ni Binibining Marnaldine Pupa at ang huling tagapagdaloy ay si Binibining Glidel B. Bueno. Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala ang unang tagaulat sa Group 6. Ngayon, tatalakayin ko ang code switching at code mixing. Ngayon, dadako tayo sa code at monolingual. Ang code ay tumutukoy sa isang sistema ng mga simbolo na panuntunan at kombinasyon ng ginagamit upang kumatawan sa impormasyon o mga idea. Sa konteksto ng wika, code ay tumutukoy sa mga partikular na panuntunan at struktura ng isang wika kabilang ang gramatika, vocabulary at ang ponolohiya. Ang Ingles, halimbawa dito, ang Ingles ay may sariling code na kinabibilangan ng mga panuntunan sa gramatika tulad ng pagkakasunod-sunod ng salita sa isang pangungusap at mga partikular na salita at parihala. Ang Tagalog ay mayroong din sariling code na may iba't ibang mga panuntunan at struktura. Monolingual. Ang monolingual ay tumutukoy sa isang tao o sa isang sistema na gumagamit lamang ng isang wika. Halimbawa dito, sa isang tao na nagsasalita lamang ng Ingles ay isang monolingual, isang website na nakasulat lamang sa Espanyol ay isang monolingual na may website. Sa bilingual naman, ang bilingual ay ang kakayahan ng isang tao na magsalita ng dalawang wika ng mahusay. Halimbawa, isang tao na nagsasalita ng Tagalog at Ingles. So dito naman sa bilinguals, ang mga bilinguals ay may mga taong gumagamit ng dalawang wika sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Halimbawa, isang guro na nagtuturo sa parehong Tagalog at Ingles. So dito sa multilingual ay may kakayahan ang isang tao na magsalita ng tatlong wika. Halimbawa na lang dito, yung isang tao ay nakakapagsalita siya ng tatlong wika tulad ng Tagalog, Ingles at Espanyol at higit pang mga wika. Dito ay matatawag ang isang tao ng multilingual kung mayroon siya kapag nakapagsasalita siya ng maraming wika. Lexical. Ang lexical ay tumutukoy sa paggamit ng mga salita o bokabularyo mula sa iba't ibang mga wika. Halimbawa dito, ang paggamit ng salita okay mula sa Ingles sa isang pangungusap na Tagalog. Dito naman sa unpredictable, ang unpredictable ay tumutukoy sa mga pagbabago sa wika na hindi inaasahan o maipaliwanag. Maaring ito ay mga pagbabago sa gramatika, bokabularyo o pagbigkas ng isang wika. Halimbawa, ang paggamit ng bagong salita o parihala na hindi pa familiar sa mga tao. Ito naman sa phonology. Ang phonology ay ang pag-aaral ng mga tunog ng wika. Ito ay tumutukoy sa sistematikong pag-aayos ng mga tunog ng isang salita, kung paano ginagamit ang mga tunog sa wika at kung paano ito binibigkas. Halimbawa, ang pagkakaiba ng tunog ng B sa bahay at baba sa Tagalog. Dadako naman tayo sa mga salik na nakakaapekto sa pagpili ng code. So meron tayo ditong 5, mga kalahok, pagkakaisa at katayuan, distansyang panlipunan,
formalidad, tungkulin. So, sa mga kalahok, ang mga taong kasangkot sa pag-uusap ay maaaring magkaroon ng iba't ibang antas ng kasanayan sa wika o maaaring mayroon silang iba't ibang mga kultura o background. Halimbawa, kung ang dalawang tao ay parehong nagsasalita ng Tagalog at Ingles, maaaring mas madali para sa kanila na mag-code switching. Pwede nilang gamitin parehas ang wikang Ingles upang mas lalo silang magkakaintindihan. So, dito naman sa pagkakaisa at katayuan, ang antas ng pagkakaisa o katayuan sa pagitan ng mga kalahok ay maaaring makaapekto sa pagpili ng wika. Halimbawa, kung ang dalawang tao ay magkaibigan, maaaring mas madali para sa kanila na mag-code switching sa kanilang mga familiar na wika. So, dito naman sa distansyang panlipunan, ang distansyang panlipunan ay sa pamamagitan ng mga kalahok tulad ng kanilang mga posisyon sa lipunan o ang kanilang mga relasyon ay maaaring makaapekto sa pagpili ng wika. Halimbawa, kung ang isang tao ay nagsasalita sa isang tao na mas mataas sa kanya sa hierarchy, maaaring mas malamang na gamitin niya ang isang mas formal na wika. Dito naman sa formalidad, ang konteksto ng pag-uusap ay maaaring makaapekto sa pagpili ng wika. Halimbawa, kung ang isang tao ay nagsasalita sa isang formal na setting tulad ng isang pulong, maaaring mas malamang na gamitin niya ang isang mas formal na wika. Dito naman sa tungkulin, ang layunin ng pag-uusap ay maaari ring makaapekto sa pagpili ng wika. Halimbawa, kung ang isang tao ay nagsasalita upang magbigay ng impormasyon, maaaring mas malamang na gamitin niya ang isang mas formal na wika. So ngayon, dadako tayo sa pangalawang mag-uulat. Ngayon, dumako naman po tayo sa code switching o palit koda. Ayon kay Halmari 2004, ang code switching ay tumutukoy sa paggamit ng dalawang magkaibang wika sa tiyak na pakikipagdiskurso. Kumbaga, ito'y pagpapalitan o paggamit ng dalawa o higit pang wika sa daloy ng komunikasyon o di kaya sa ating pakikipag-usap. Halimbawa na lang po sa ng mga salitang magandang morning, guys. So, dito sa halimbawa natin, ginamit po natin ang dalawang wika na wikang Pilipino at wikang Ingles. Bakit madalas na ginagamit o ginagawa natin ang code switching? May tatlo po tayong dahilan dyan. Una, dahil nagpapakita ito ng pakikibagay sa grupo sa lipunan. Gumagamit po tayo ng code switching upang magkaroon ng magandang ugnayan sa ibang tao na may iba't ibang wikang sinasalita. Halimbawa na lang po ng sa circle of friends. Karamihan po ay sa amin Bisaya, pero may mga kaibigan din po kaming Muslim. Kaya naman sa pakikipagtalastasan o komunikasyon, gumagamit po tayo ng lingua franca o wikang naiintindihan po ng lahat. So, gumagamit po kami ng wikang Pilipino kasabay ng wikang Cebuano o Bisaya. Pangalawa naman, ito'y impluwensya ng mga taong nasa paligid natin. So, gumagamit po tayo ng code switching dahil sa mga naririnig o nauuso na mga salita sa ating paligid. Katulad na lamang po ng for the gastos naman ang person ngayong taon. Pwede ding for the go. So, dito gumagamit po tayo ng wikang Pilipino at wikang slang o wikang Gen Z upang mag-communicate sa ibang tao. At pangatlo, ito ay nagbibigay diin sa ating sinasabi. Gumagamit po tayo ng code switching upang maging malinaw at tumpak ang pagpapahayag ng ating sinasabi. Tulad na lamang po sa ating klase noon na nasa first year college po tayo. Tayo ay may asignatura na kung saan habang tayo ay nag-uulat, gumagamit po tayo ng wikang Ingles
Kaya naman ginagamitan po natin ng wikang Pilipino upang mailahad po natin ang gusto natin o mabigyang diin po natin ang gusto nating maibahagi o ang punto ng ating sinasabi. Yan po ang ikatlong dahilan ng paggamit ng code switching. Okay class, no? Bago po ang lahat, ako po si Binibining Mernaldine Pupa at ang paksang aking tatalakayin ngayong araw na ito ay tungkol sa code mixing at ang mga dahilan ng code mixing. Binibini, maaari mo bang basahin kung ano ang code mixing? Ano ang code mixing? Posible sa isang kapaligiran na may dalawang wika o maraming wika. Hindi sumusunod sa gramatika ng dalawang wika, ang isang elemento ay nagsasalita sa wika A at ang iba ay sa wika B. Mga terminong ito ay kadalasang matatagpuan sa mga informal na pakikipag-ugnayan. Okay class, no? Ano nga ba ang code mixing? Ayon po sa pag-aaral ni Waris 2012, ang code mixing po ay isang pangyayari na malapit na nag-uugnay sa code switching. Ito ay kadalasang nangyayari kapag ang kausap po ay gumagamit ng mga wika ng magkasama. Lumipat sa pagitan ng dalawang wika hanggang sa ang mga ito po ay nagbabago mula sa isang wika patungo sa isa pa. Dito makikita rin po natin na ang code mixing ay isang pagluluto ng adobo, halimbawa na lamang po, dahil di mabubuo ang isang putahe kung walang sapat na ingredients at hindi ito masarap, hindi po ba? Pero sa wika, minsan nagiging masarap ang pakikipag-usap kapag naghalo-halo tayo ng mga salita at parirala mula sa iba't ibang wika. Hindi po ba? Okay, ito ang tinatawag nating code mixing at para sa akin, ito ay parang isang masarap na halo-halo na nagbibigay ng sarap at kakaiba sa ating pag-uusap, lalo na ngayon. At nasa 21st century at batid naman natin na ang Pilipinas ay multilingual dahil po sa pagkakaroon natin ng iba't ibang wika. Isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming wika po sa buong daigdig. Ito rin po ay nakadepende sa pinagmulan. Merong humigit kumulang 130 hanggang 195 wika sa bansa kung hindi man ako nagkakamali. Halimbawa na lamang nung nasiraan ako ng sapatos, sabi ko sa mga kaibigan ko, kailangan kong bumili ng new shoes. Bumili is Tagalog. Samantalang ang new shoes, yun po ay Ingles na salita. Sa halimbawang ito, para sa akin, ang code mixing po ay isang masayang paraan na nagpapahayag po ng sarili at ng pagiging malapit sa mga mahal natin sa buhay. Parang isang masarap po na halo-halo na nagbibigay ng sarap at kakaiba sa ating pag-uusap. At sa huli, ang mahalaga po ay ang pagkakaunawaan at pagmamahal sa isa't isa kahit na may mga pagkakataon po na nagkakaroon ng pagkalito dahil po sa code mixing. Ngayon naman po class, dadako naman po tayo sa mga dahilan ng code mixing. Binibini, maaari mo bang basahin kung ano ang nakalagay? Mga dahilan ng code mixing: pagsingit, pagsipi ng sinabi ng ibang tao, pagpapahayag ng pagkakakilanlan ng isang grupo dahil sa tunay na pangangailangan sa bokabularyo, pag-uusap tungkol sa isang partikular na paksa. Okay class, pag-uusapan natin ang mga dahilan ng code mixing. Dito makikita natin ang mga posibleng dahilan po ng code mixing sa ating pang-araw-araw na pakikipag-usap. Madalas nating naririnig ang paghahalo ng mga salita at parirala mula sa iba't ibang wika. Ang code mixing po kasi, gaya ng tawag dito, ay isang pangkaraniwang pangyayari sa mga bansang may dalawa o higit pang wika, tulad na lamang po ng Pilipinas. Pero bakit ba naghahalo ng mga wika? Ano ang mga dahilan kung bakit ginagawa natin ito? At para
para sa akin, ang code mixing din po ay isang natural na proseso na nagmumula po sa ating pang-araw-araw na karanasan. Isa ang pangunahing dahilan ay ang pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang tao na nagsasalita ng iba't ibang wika. Dahil po sa madalas na pakikipag-usap sa mga nagsasalita ng Ingles, halimbawa na lamang po, natural na mahahawa tayo sa kanilang mga salita at parirala, hindi po ba? Parang isang pag-aaral na rin to ng wika na hindi natin namamalayan. Kung kaya't ang code mixing ay kusa po nating natutunan. Natutunan po natin ito kusa at isa rin po itong inumin na naghalo-halo. At sa kabuuan din po, class, ito ay isang paraan po ng pagpapakita ng ating pagkakakilanlan ng pagiging malapit sa iba at ang pag-aaral po ng mga bagong wika. Kahit na may mga pagkakataong nagiging sanhi ito ng pagkakalito o pagkakaunawaan, ang code mixing rin po ay isang mahalagang bahagi po ng ating kultura at wika. Parang isang masarap na halo-halo, gaya nga po ng sabi ko, na nagbibigay po ng sarap at kakaiba sa ating pag-uusap. Mga uri ng code switching. Una ay intrasentential switching. So, ang intrasentential switching ay pinaka-komplikado. So, bakit nga ba siya pinaka-komplikado? Dahil ang intrasentential switching ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng kasanayan sa wika at pag-iisip. So, ito ay isang komplikadong proseso na tumutulong sa pagpapakita ng pagiging mahusay sa maraming wika. Pangalawa, ang intrasentential switching daw ay nangyayari sa loob ng isang sugnay o pangungusap, hindi lumalampas sa mga ito. Ibig sabihin, ito ay pagpapalit ng wika o dialekto na nangyayari lamang sa loob ng isang sulong unit ng gramatika tulad ng isang sugnay o pangungusap. Hindi ito umaabot sa ibang mga pangungusap o unit ng gramatika. Halimbawa, I'm so gutom. Kain tayo ng pansit. So makikita nyo sa halimbawa na ang pagpapalitan ng wika o dialekto ay nangyayari lamang sa isang pangungusap. So makikita nyo sa I'm so nasa wikang Ingles at ipinagpatuloy niya sa wikang Filipino o Tagalog. I'm so gutom. Kain tayo ng pansit. Next is intersentential switching. So, ang intersentential switching ay nangyayari sa pagitan ng dalawang pangungusap. Next is, pagpapalit ng wika mula Ingles patungo sa Tagalog ay nangyayari sa pagitan ng dalawang magkahiwalay na pangungusap. Pangatlo ay nangangailangan ng kasanayan sa dalawang wika. So, makikita nyo sa halimbawa, I'm so hungry. Gusto ko ng pansit. So, makikita nyo, may dalawang pangungusap. Sabi nga dito, pagpapalit ng wika mula Ingles patungo Tagalog ay nangyayari sa pagitan ng dalawang magkahiwalay na pangungusap. So, makikita nyo sa isang pangungusap, ito ay wikang Ingles. At sa pangalawang pangungusap naman ay wikang Tagalog. Ang pangatlo ay ang tag switching. So, ang tag switching ay nagpapakita ng alinman sa isang pariralang pantanda o isang salita. So, ang pariralang pantanda ay karaniwang ginagamit upang ipakita ang pagiging kabilang sa isang particular na grupo o upang magbigay ng diin sa isang particular na punto. So, halimbawa, uy, pare, tara na, let's go! So, ang salitang uy pare, isang pariralang pantanda na nagpapakita ng pagiging kabilang sa isang grupo ng mga kaibigan. Pangalawa ay ang karaniwan ng mga pagpapalit sa loob ng pangungusap. So, ang tag switching ay karaniwang nangyayari sa loob ng pangungusap, bagamat maaari itong mangyari sa pagitan ng mga pangungusap. Mas madalas itong ginagamit sa loob ng isang sulong pangungusap upang magbigay diin. So, halimbawa, sa halimbawa,
makikita nyo sa limbawa, uy pare, tara na, let's go. So ang let's go ay nasa Ingles na ginagamit upang magbigay ng diin sa panawagan. So, kumbaga, sinasabi niya sa kaibigan niya na, let's go na. Class, dyan na po nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.